Anyway, isa kong pag-uusapan natin, itong bagong banat po ni Vice President Sara Duterte. Pero alam mo, grabe dito mo mapapatunayan talaga na merong mga ilang media at saka mga tao na kasama dyan sa orkestra na yan. Pakinggan natin to Binanata ni Vice President Sara Duterte sina Pangulong Bongbong Marcos at Congressman Martin Romualdez. Sabi ng bise, mahina ang gobyerno habang kumikita raw ng kickback mula sa iligal na sugal si Romualdez. Sagot naman ng palasyo at ni Romualdez, puro kasinungalingan yan. Git ng dating speaker, guni-guni at imbento lang yan ng na-impeach na vice presidente. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Sa press conference ni Vice President Sara Duterte matapos dumalo sa pagdinig ng Senado para sa 2026 budget ng kanyang opisina, sinabi niyang tila walang ginagawang administrasyong Marcos sa pang-aabuso sa mga institusyon ng gobyerno sa gitna yan ng anomalya sa flood control projects. Do you think the government is still stable? No. Ma'am, no. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Agad naman bumuelta dyan ang palasyo. Isang malaking kasinungalingan na naman to. Alam natin na matatag ang ating gobyerno, ang pamahalaang yan yung kanilang matatag. Hindi, yan yung kanilang pinalalabas, matatag daw ang gobyerno. Hindi nyo nga makontrol yung pinsan niya Ano naging matatag yun? Hindi niya nga, sasabihin na naman nila, ito na naman yung sasabihin nila na, ito yung laging palusot na mga animal na yan. Sasabihin nila, independent naman ng kamera. Kaya ginagago yung Pilipino. Sa totoo lang ginagago yung Pilipino. Alam naman ng mga congressman, na ang tawag lang sa Malacanang, di lang ako congressman, pati Senate, tawag lang sa Malacanang, yun ang talagang magpapalit ng speaker, magpapalit ng Senate President, even yung legislative, hindi check and balance yan, katarantaduhan yan. Wala akong naniniwala dyan. Diba? So, ibig sabihin, yung ginawa ng Kamara, nung panahon ni dating speaker, fired, wag naman fired. Hindi kasi sabi niya impeach VP Sara Duterte daw. Sige na nga, resigned speaker na si Romualdez. Wag nating sabihin na wala siyang kaalam-alam dyan. Alam mo, sabi nga nila, napakasimple lang nito mga kababayan. Paikliin na natin ang proseso ng budget. Paikliin na natin. Eto, ganito lang yan kasimple. Budget nagsisimula sa executive branch through the DBM o yung Department of Budget Management. Magsisimula yan, dadalhin yan sa legislative, sa dalawang house, sa Senate at saka sa Kamara. Pag-uusapan, yan tinatawag na deliberation ng mga budget ng bawat ahensya ng gobyerno. So nagsimula sa taas, binaba dito sa dalawang ito. After nyan, magsasama yung dalawang, itong Senate at saka itong House of Representatives, magsasama yan BICAM. Diba? Tapos, i-deliberate. Nagkakaproblema dyan, after ng BICAM, meron pang small committee na gumagalaw dyan. Na nandyan sila Zaldico at syempre, pinamumunuan yan ni Speaker. Yan ang talagang, kung ano mang mangyari, yan ang pinakalas. Bago, bumalik sa presidente. Babalik sa presidente upang pirmahan. Kasi batas yan Ang budget, tinatawag na batas. Ibig sabihin, pagkatapos dineliberate, magiging batas na po yan. Pipirmahan ng presidente. So, babalik lang yan. So, don't tell us na walang kinalaman ng presidente. Yan ay malaking katarantaduhan. Siya ang last at magsasabing, ayos itong budget to, napakaraming insertion. O siya magsasabi, ay putang ina, daming insertion. Diba? Yun ang huling batayan kung ito bang budget na ito ay masusunod. The mere fact it was passed, siyempre 2025 na ipasa na yan. At nandyan lahat ng mga kaputang inahan ninyo dyan sa budget, dyan sa Kamara. Ibig sabihin, the President agreed. The President signed it. The President approved it. So wag tayo maglokohan. Di ba? Yan yun Yan talaga ang sistema. Ngayon, ano ba masama sa budget? Number 1 yun sa PhilHealth.
Alam mo, pag ako nagpupunta ako ng ospital, naaawa ako eh. Naaawa talaga ako sa mga Pilipino. Makikita mo, kahit sa mga, lalo na sa mga public hospital, nasa labas yung mga kababayan natin. Tapos yung mga ilang gwardiya pa, minsan, mainit din ang ulo. Hindi ko alam kung nag-away sila ng jowa niya, kabit niya o asawa niya. Mainit ang ulo. Tinatanong mo, hindi kasi alam mo, minsan underpaid din ng mga guard eh. Naaawa rin ako sa mga guard kasi una-una 12 hours sila, tas underpaid. Pag ako naging mambabatas, yan ang ating dapat ayusin eh. Hindi dapat ganun kasi ang guard, importante yung trabaho supposedly niyan. Kaya lang, nagkakaroon ng katok yung iba dyan. Kasi 12 hours ka nga naman dire-diretso, tapos underpaid ka pa, mababa pa sahod mo. O di ba? Dati yung pangarap mo maging pulis, ginawa kang gwardiya. Tama, mali. So ibig ko lang sabihin, kawawa rin sila. Kaya tuloy nagkakasungitan dyan. Diyan ka na lang. Diyan, maghanap ka dyan. Puan mo dyan. Bahala ka dyan. Humiga ka dyan. Ganun sa mga ospital. Bakit? Hindi kaya eh. Imaginein mo yung billion-billion na maleta. Yung basura sa maleta. Yung billion-billion na deliver. Mantakin mo, halimbawa, ginamit na lang yun sa PhilHealth. Ginamit na lang yun sa health system ng ating bansa. Di sana walang ganyan. Di sana hindi ho yung pumipila. Hindi, ito po Ako po kasi yung para sa kaalaman nyo, yan ang thorn in the flesh ko eh. Alam niyo yung thorn in the flesh ni Paul? Basahin niyo sa New Testament. Sakitin po ako. Totoo yan. May diabetes ako, may asthma ako, di ba? Sakitin po ako. Kaya ako'y madalas ma-ospital, lalo na nung kabataan ko. Ngayon kasi nababantayan ko na ang aking health. Nung kabataan ko talagang madalas akong magkasakit noon. At nakikita ko yan sa halabas ng ospital. Pero ito dito ka magtataka. Pag sa ibang bansa, na-ospital na rin po ako sa ibang bansa. Tangina, parang hotel. Hayop. I mean, yung masigla sila do. Masaya yung mga nurse. Parang reception ng hotel. Hindi ko ibig sabihin yung maganda. Ibig ko sabihin yung bakante, hindi ganun kagulo. Siguro sa emergency. Pero doon sa mismong ospital, parang mapapatanong ka, ospital ba to? Kasi wala ka makikitang, alam mo yun, di ba, masasabi nating kaguluhan, dito sa atin, grabe ho. Kung sana yung trilyon-trilyon na nanakaw, napunta dyan, hindi ang ganda sana ng buhay ng bawat isa. Organisasyong Marcos Jr. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist na tulad nila. Malamang hindi nila nakikita anong ginagawa ng Pangulo dahil bulag sila. Nagbubulag-bulagan, nakapikit ang mata. Dagdag pa ni VP Sara, hindi na nakakagulat pa na sangkot sa anomalya sa flood control projects ang pinsa ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi nga lang daw sa flood... Kaya slow motion pa ko nung feeling niya siguro may tugtog. Tignan mo, slow motion na. Halimbawa, tuloy-tuloy natin. Tignan niyo. Wait lang. Sa flood control projects ang pinsa ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi nga lang daw sa flood control projects ang pinagmumula ng umunoy kickbacks. Pati sa sa illegal gambling. Slow motion pa. Wait. Chotomate. Ano daw yun? Hindi lamang po daw sa flood control nakikinabang si Romualdez. Gago! Pati po sa illegal gambling. Gago! VP Sara, meron akong tanong sa'yo. Ito ba yung sinasabi nila yung nangyari sa Negros? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako. Kasi sa Negros, di ba, talagang tinanggal nila kasi alam mo, ang laki ng dyan. Alam naman po natin huwag na natin yung pagkaila na si Tebes po ay talagang involved sa gambling. Although legal yung kanya, yung mga STI o something, mga ganon. Alam mo, malaki kasi ang dyan ang kitaan dyan. Malaki, sobrang laki ang mga tao sa mga palutuhan. Grabe hindi ko maintindihan. Talagang pila. Diba? Box office lagi dyan. Ang laki ng kita dyan. At may mga franchise dyan. Diba? Tinanggal nila si Tebes. At sinabi ko naman sa inyo, sinong pumalit? Mga nasa gobyerno. Ganyan ang ginawa nila. The entire region na hawak ni Tebes. Ang dami nun ngayon, pinalitan daw ng mga nagtanggal sa kanya. Saan ba siya unang natanggal? Sano? Diba sa camera? Diyan siya unang tinanggal Hanggang finreeze lahat ng accounts doon, finreeze pati yung mga doon. Ito ba yun?
VP Sara Duterte, Madam Inday, ito po ba yung sinasabi niyong ano? Kaya lang, sinasabi kasi ni Ma'am Inday, illegal. So, ibig sabihin, hindi lang mga legal ang sinako, pati illegal gambling daw involved si Romualdez. Gago! Allegedly, di umano. Yan daw ang sabi, pambihirang buhay, Reo. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control, pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Hindi kaya pati sa ano? Alam mo, iniisip ko nga eh. The mere fact that they can buy. Eto na lang halimbawa ko na lang. Okay? Kami po, banateros, kumakain, umiinom din minsan. Yung social drinking lang, di ba? Pero syempre, bilang na bilang mo, bawat bote, bawat lagok. Hindi, kasi ganito, totoo naman di ba? Lalo na yung mga malalakas uminom sa amin. Kilala nyo naman yung malalaki yung tiyan Binibilang natin ng bawat lagok nila yung presyo, alam mo na. Ano ibig ko sabihin? Yung isang ordinaryong congressman na nagngangalang Axie IS o yung Tulpo, yung anak ni Rapi Tulpo, if he can spend one night 6.7 million, I'm not questioning o sinasabing corruption galing yun pero if he can spend that way, ordinary congressman spending 6.7 million, di ba? Can you just imagine? Can you just imagine yung mga leaders ng Congress, how much they spend? Di ba? I mean, sabi ko nga sa inyo, kahit sa Japan po, pagka nagpupunta po tayo dyan, all out tayo dyan Di ba? Makain, umiinom. Pero never ako nakapag-spend ng 6.7 o even 1 million sa isang meal o sa isang social drinking. Hindi 6.7. I mean, hindi pa kasama yung pamasahe pumunta ng Las Vegas, yung hotel, yung mga inuwi. Hindi, wala ko sinasabi ng inuwi sila. Naiintindihan niyo ibig ko sabihin? The magnitude of that kind of spending sa isang ordinaryong congressman, it tells a lot. Anong klaseng meron tayong Congress? Di ba? And doon pa lang, isipin nyo, magkano pa kaya yung kay Zaldico? Magkano pa kaya yung kay Romualdez? Di ba? How can they afford that way?